Jesus does not say here that it is wrong to want both service to God and material wealth. What he does say, in crystal clear terms, is one cannot place ultimate priority on both at the same time. Hindi pwedeng pareho. Kagaya sa asawa. Halimbawa, mamahalin mo yung dalawang babae pareho. Yung sabi ng mundo. Pero sa mga Kristiyano, hindi. Asawa lang. Yung bibigyan mo nun. Hindi yung, oo, bibigyan mo rin yung iba ng pagmamahal. Pero ang sinasabi, yung pagiging tapat sa asawa. At some moments in life, one must choose which is more important. Pipili ka. Sa madaling salita, hindi pwedeng pareho mong gusto, kundi may isa kang pahalagahan. At ito nga ay ang paglilingkod sa Diyos, pangalawa na lamang ang ibang bagay. Bakit? Sinasabi din po sa Mateo 22:37, sa English Standard Version, and he said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. Ito yung dapat ginagawa ng mga Kristiyano, na una ang Diyos sa lahat ng bagay. Pangalawa na lamang, yung mga bagay na may kinalaman sa atin. God wants His people first and above all to love Him with every part of their being. The heart and soul and mind may describe the centers of emotion, action, and thought. The point of the command is not to separate them though, but to join them together with every aspect of a person who is committed to loving God. Sinasabi ng Roma, noong una alipin kayo ng kasalanan. Tayo, ng mga makasalanan, mga hindi. Pero salamat sa Diyos dahil ngayon, buong puso ninyong sinusunod ang mga aral na itinuro sa inyo. So napakahalaga na isa sa puso yung aral. Isa sa isip. At doon nga papasok yung mga salitang mauuna ang Diyos sa lahat ng mga bagay. Siya yung first priority po ng Kristiyano. Hinalaya na kayo sa kasalanan at ngayon mga alipin na kayo ng katuwiran. Huwag po natin kalilimutan yun. Yung ating mga lumang pagkatao na pinag-aralan din po natin yan. Those who prioritize building wealth for themselves on earth surrender themselves as slaves to materialism. As slaves depend on their masters to provide everything that is needed. Those devoted to money or to God also depend on their respective masters to provide for them. The demands of those who masters will always compete. Lagi silang nagkakaroon ng pagtutunggali kapag pinipilit ng tao na, kaya sinabi kanina, but we want both. Sabi ng mga Pariseo. So Jesus concludes, a person cannot serve both God and money. Sigurado yun. Kasi makapagpapaligali sa bawat isa sa atin. Although kailangan natin yan, yes. Pero ang binibigyang puntos, pag ikaw ay Kristiyano, mas prioritize po ito. Yung paglilingkod sa Diyos. Money for a righteous person is just another tool given by God to be used for His purposes. Diba? Magagamit mo yan. Pwede mong itulong sa mga kapatid. Hindi masama yan. So magiging masama lang ito kung sinasamba na ng tao. Kaya may nakalagay po sa talata yung money is the root of all evil. Magiging masama ito depende sa gumagamit ng pera. Parang social media. Nagiging masama ang cellphone kung yan ay ginagamit sa masamang pamamaraan, paninira ng kapwa, panunood ng mga porn. Pero kung ginagamit mo yan, nag-aaral ka ng salita ng Diyos, nagre-research ka, maganda. So depende sa gumagamit. So makikita po natin dyan, ang mga alalahanin ng pagkabalisa ay maaaring tumutukoy sa likas na reaksyon ng tao sa kahirapan, gutom at iba pang problema na nararanasan niya sa araw-araw. Madalas nakasali sa pagkabalisa ang pag-aalala sa mga bagay na maaaring mangyari sa hinaharap. Ito ang nagbabagsak sa tao sa sobrang pag-iisip. Kasi tumutukoy po yung susunod na talata, may kinalaman sa pagkabalisa. Normal lamang na mabalisa ang mga tao sa kanilang material na pangangailangan at sa kapakanan ng mga mahal natin sa buhay. Ngunit kung ito na ang sentro ng isipan mo sa araw-araw, masama na ito. Parang lumalabas nagiging mo na siya, sandigan mo na yung pagkabalisa. Sinasabi sa Pilipos 2:20, wala nang hihigit sa kanya sa pakikisa sa aking damdamin at pagmamalasakit para sa inyong kapakanan.
Ang inaatupag lamang ng iba ay ang sarili nilang kapakanan at hindi ang kay Jesucristo. Kaya nangyayari, una na lang to, next na lang yung Diyos. Kaya nangyayari sa iba yun. Bakit daw? Inaatupag na lamang ng iba ang sarili nilang kapakanan. So wala silang malasakit doon sa Diyos. Ano ha? Philippians 2:21, for I have no else of kindred spirit who will genuinely be concerned for your welfare, for they all seek after their own interest, not those of Christ Jesus. Kaya nga, kung ikaw ay isang Kristiyano, at ito ay sinasabi ng Diyos sa bawat sa atin, dapat po natin itong gawin. Hindi dapat magulumihanan ang isang alagad ni Jesus tungkol sa mga bagay ng sanlibutan ito. Sinasabi ni Jesus ang tungkol sa mga alalahanin natin sa pang-araw-araw na buhay. At yun nga po, yung kasunod na talata doon sa 6:24. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay. Kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susuotin. Dahil kung bibigyan kayo ng Diyos, binigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at isusuot. Worry kasi sa tao minsan yung mga bagay na ito, kaya natututukan niya ito eh. Sa kabilang puntos, nawawala naman siya sa Diyos. Ano po? Kristiyano o hindi Kristiyano ay parehong nasa kalagayan ng pag-aalala. Maraming iniisip ang tao. Ano? Nakakapagod mag-isip. Iniisip nilang palagi ang tungkol sa kanilang buhay. Mga isipin na nagpapabigat ng buhay ng isang tao. Diba? Kaya may nangyayari minsan. Madaling araw na, hindi ka pa makatulog. Kung kailan naman inaantok ka, saka matitilaot na yung papaumaga. Ano? Mga katanungan na nagpapahirap sa araw-araw ng buhay, gaya ng saan ako kukuha ng panggastos? Ano ang pwede kong pasukang trabaho? Paano ako magninegosyo? Paano na lang kapag namatay ako? Ayan. Sinasabi ng kasulatan, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay. Matthew 6:25. Ano ho? Sapat na yung nangyayari sa isang araw. Good or bad, ano man yan, nasa Diyos naman eh. Kung magpapatuloy ang buhay, ano ho? May mga bigla-bigla na nga lang nawawala. Nausap ko lang noong nakaraang linggo, nakakalungkot. Lipas ng mga araw, nabalita mo, ganito na lang yan. So Diyos ang nagpapasya. Kaya, huwag na natin dagdagan yung pag-aalala sa araw-araw. Ano? Bitawan na yung nagpapabigat na yan. Therefore, I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, but you will put on. That what you will put on is not like more than food, and the body more than clothing. Nang sabihin ni Jesus na huwag kayong mabalisa, maliwanag na pinapayuhan niya ang kanyang mga tagasunod na iwasan ang labis na pag-aalala sa buhay na ito. Diba nangyayari din po yan sa bawat isa sa atin. Ano? Lagi tayong maraming kabalisahan sa buhay. Nawa makatulong yung mga talatang binabasa po natin. Ang sobrang pagkatakot o pangamba sa hinaharap na ano pa hindi na nasisiyahan sa kasulukuyang buhay niya ngayon, ay nagpapahiwatig ng kakulangan ng pananampalataya sa Diyos. Pagka hindi na daw nasisiyahan sa kasalukuyang buhay, natatalo na siya nung kanyang anxiety. Ano ho? Nagpapahiwatig ng kakulangan ng pananampalataya sa Diyos, bumababa na yung faith. Nagbigay si Jesus ng mga halimbawa sa kanyang mga nilalang, gaya ng mga ibon, mga bulaklak at mga damo. Ang mga ito ay may buhay at patuloy na pinapakain sila, ngunit hindi nagtatrabaho. Dinadamitan sila at ginagayakan ng Diyos Ama sa sangkalangitan. Tingnan po natin ang mga halimbawang binigay ng Panginoong Yesus. 6:26. Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iipon ng pagkain sa bodega. Ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit, hindi ba't mas mahalaga kayo sa mga ibon? Sinin niyo po yung naka-highlights. Ano po? Ibon, pinapakain sila. Nakita natin mamaya yung puntos.
Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Sabi ganon.